administration is. pinatawag ako, bakit naman hindi? He's the former president. Ayun, ang hindi ko alam. He has to answer that for himself. Tinawag na publicity ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo ang nakaambang investigasyon sa Senado kaugnay ng umano'y gentleman's agreement ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa China. Naghain kamakailan si Senate Deputy Minority Leader Rizon Tiveros ng resolusyon na layong maimbestigahan ng komite sa Senado ang sinasabing kasunduan. Anong basis mo? Yung gentleman's agreement, ikaw mismo nagsasabi, if true. O ibig sabihin, hindi ka nga sigurado eh. Sinabi na nga walang gentleman's agreement eh. Publisidad lang yon in aid of grandstanding. Sa kabila nito, handaan niya ang dating opisyal na humarap sa pagdinig sakaling ipatawag ng Senado. Gayunman, hindi siya sigurado kung handa rin si dating Pangulong Duterte. Iginiit din ito na walang anumang kasundo ang pinasok ang dating Pangulo kaugnay ng West Philippine Sea. Ang sinasabi ni Presidente Duterte, I did not enter into any gentleman's agreement whatsoever. O so lahat yun. Nakausap din umano niya ang dating Pangulo kagabi at inalala ang naging pulong nila noon kay Chinese President Xi Jinping kung saan binanggit umano ni Duterte ang 2016 arbitral ruling. Sabi niya, may arbitral ruling, kaya ang gagawin ko, pupunta kami dyan, guhukay kami ng hanap, kumaga gagamitin natin yung whatever natural resource we can find. Yes. Nagulat kami sa reaction ng mama, nung kabila. Sabi niya, do not force that. Because if you force it, there will be trouble. Siya kami lahat eh. Pero mo trouble. Ang nagsalita Si po President Xi. siya mismo. Oh. Ang sabi naman ni Presidente, we do not want trouble. Sabi niya, kung hindi tayo magkasundo, let's have peace. Ngunit para kay Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel, maigi na rin mapag-usapan ang issue sa Senado para mas mabigyang linaw na mapatotoo man o hindi ang naturang kasunduan basta't walang formal na kasulatan o anumang patunay, wala itong bisa at hindi dapat ito pairali ng Pilipinas. It is a he said, she said scenario. So, mga ganyan, basta't mga ganyang scenario, void na po yan. Lalo na binabind nyo po ang isang bansa, that is void. Kaya nga mabuti na rin to kung may hearing tayo na ganyan, maklaro natin yung mga ganyan so that future leaders will not even attempt to do this. Sakaling ipatawag si Roque sa Senado, dapat anyay maging handa ito sa ebidensya na magpapatunay sa naturang kasunduan. Kung si Harry Roque ang source ng lahat ng ito, let him be ready with this proof or evidence so that he can convince us that there is really such an agreement. Pero if it is only the word of Harry Roque, I will remain unconvinced that there was ever an agreement. Sagot naman ng dating presidential spokesperson, well, ang ebidensya nasa balita lahat. Lahat naman ng mga sinasabi ko, nabalita noong 2017 pa. So all you have to do is type China, Philippines, no new development, 2017. Lalabas lahat yan. Alright. So, hindi na ako kailangan humarap dyan eh. Pero sinasabi nila sikreto yan. Wala namang sikreto dyan. It was an agreement to maintain status quo and it worked dahil mas mapayapa yung relasyon ng Pilipinas at China ng mga araw na yan. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.